Ang rebelyon ng CPP-NPA ang pinakamatagal ng insurhensya sa buong Asya na nagsimula pa noong 1969. Sa loob ng 55 taon, nakitaan ang paghina ng armadong pakikibaka sa mga nagdaang mga administrasyon. Sa taong 2024, ilang engkwentro muli ang naitala sa Northern Luzon. Abril ng 2024, nakaengkwentro ng militar ang 40 miyembro ng mga rebeldeng grupo sa Pilar Abra. Ikinabahala pa ng ilan ang close air support ng Philippine Air Force. Isa ang sugatan sa hanay ng mga sundalo habang hindi pa makumpirma kung mayroong napatay sa hanay ng mga rebelde. Ayon sa militar, nais muling palakasin ng mga rebelde ang kanilang presensya sa Ilocos Sur. They still pose a threat, pero yun nga lang, iba na nga yung dynamics ngayon. Kumbaga, isinusumbong na rin sila ng mga tao na dati nilang mga mass bases. Aside from that, hindi na rin sila masyado nakakakuha ng suporta in terms of logistics, mga pagkain sa mga tao. Matapos ang bakbakan, nag-iwan pa ng mga pain na bomba ang mga rebelde matapos silang tumakas. Pero malaking kawalan sa mga rebelde ang ilang kagamitang nasamsam ng militar sa probinsya ng Abra. Noong unang linggo naman ng Hunyo, nakabakbakan naman ng militar sa Balbalan, Kalinga ang grupo ng kilusang larangang gerilya Baggas. Nagdulot ito ng takot sa mga residente na baka madamay sila sa bakbakan. Isang 64 anyos na sugatang rebelde ang nasagip ng militar mula sa bakbakan pero naharap ito sa kasong murder. Pero sa huling linggo ng Hunyo, nakasagupa ng militar ang grupo ng mga rebelde sa Pantabangan, Nueva Ecija. Gaya ng dati, pinaulanan ng bomba ang posisyon ng mga rebelde. Matapos ang bakbakan, napag-alamang mga miyembro ito ng Komiteng Rehiyon ng Gitnang Luzon ng New People's Army. 7 sa mga rebelde ang napatay sa operasyon at malaking bagay daw ito sa pagkakabuwag ng mga rebelde sa Central Luzon. Ito po yung main body ng Central Luzon Regional Committee. And we hope na sa operation na i-launch po natin dito, nakuha po natin yung leadership. We hope na isa po doon sa mga nasabi is yung leader po nila, yung mga secretary, para po at least meron na po tayo mag-intasihan upang ma-declare na ang grupo ng Central Luzon Regional Committee na naglalaro po ito sa area po ng Central Luzon ay disbanded na. Ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, patuloy pa ang paghina ng mga rebelde sa bansa. Kaya naman, isa sa mga pinatutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang amnesty program ng pamahalaan para mabigyan na ang mga sumukong rebelde ng bagong buhay. Yung amnesty is only involving those who already taking cognizance of their situation and they went back to the folds of the law already. Natiyak na rin ang insurgency-free ng probinsya ng Ifugao at Benguet. We were able to dismantle yung mga lower units po nila, particularly the Kilusang Larangang Guerrilla Ifugao and Kilusang Larangang Guerrilla Ampis. Dahil sa kaliwat ka ng paghina ng mga rebelde, nakatuon ngayon ang atensyon ng AFP para labanan ang anumang recruitment, lalo na sa mga kabataan sa mga universidad. Yung armadong pakikibako na sinasabi nila, armadong violenteng pamamaraan to change things is not the solution. Sa paghina ng mga puwersa ng CPP-NPA sa buong bansa, malaking hamon sa pamahalaan na tuparin nito ang pangakong bagong buhay para sa mga rebeldeng sumuko at piniling ibaba ang kanilang armas. Pero malaking hamon din sa pamahalaan na maiangat ang buhay ng mga mahihirap na Pilipino para hindi na sila mabiktima ng insurhensya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.